Part 138, Gretchen. Kamusta mga kasummer? Kamusta ang inyong mga puso? Sa nakarang episode, lahat tayo napaiyak at napaisip. Ito na nga ba ang simula ng pagbabalik ni Gretchen sa kanyang tunay na pamilya? Pero habang lumalalim ang ugnayan ni Gretchen sa ina-inahang si Aurora, lalo namang nagiging mapanganib ang paligid. Akala natin tapat ang paghingi ng tawad ni Warren pero may tinatago pala siyang bitag. Isang hibla ng buhok, isang simpleng regalo. Sapat na kaya to para mabuksan ang pintuan ng katotohanan na matagal nang ipinagtatanggol ni Colin? At ngayong araw, isang bagong yugtong magbubukas para sa ating mag-asawa. Sa wakas, papasok na si Gretchen sa mundo ng mga Yamoto. Handa na bang ating bida na harapin ang yaman, tradisyon at ang mga matang mapanuri sa loob ng mansyon? O ito na ang simula ng pag-usok ng katotohanan na di na kayang itago ng kahit anong kapangyarihan? Kapit lang mga kasummer dahil mas lalong umiinit ang kwento. Simulan na natin. Magkasabay silang tumango ni Grandma Hermania. Opo, tugon niya, kasabay ng marahan na pagkaplos sa kanyang tiyan. Nag-asawa ka na pala. Sino? Bakit hindi mo dinala dito para ipakilala sa akin? Nais ko siyang makita para malaman ko kung mabait ba siya sa'yo o hindi. Tira natataranta nitong wika. Ngumiti siya at muling pinisil ang kamay nito para pakalmahin si Miss Aurora. Mabuti po ang asawa ko, Mommy. Talaga? Sunod-sunod ang naging pagtango niya. Huwag kang mag-alala, Aurora. Kilala mo ang asawa ni Helena, singit ni Grandma Hermania. Talaga? Kung ganon, sino? Ang anak ng yumaong si Denver at Lori Lee Yamoto, si Colin. Si Grandma Hermania ang sumagot. Ganun ba? Mahina nitong sambit at sandaling natahimik. Ilang saglit pa nagsimula na naman tong umiyak, dahilan para makaramdam sila ng pag-aalala. Mom, may problema po ba? Nagpahid to ng luha bago umiling. Walang problema. Naisip ko lang na ang bilis ng panahon, magkakaanak na ang baby ko. Nakanguso nitong wika at yumakap sa kanya. Huwag kang mag-alala. Pagsisikapin kong makalabas agad dito para maalagaan kita at nang sa ganon magiging maayos ang panganak mo. Di napigilan ni Gretchen ng mapaiyak. Masarap pala sa pakiramdam na may inang nagmamahal at mag-aalaga sa'yo. Hindi niya tuloy maiwasan na mainggit kay Helena. Napakaswerte nito at mahal na mahal to ng pamilya nito kahit wala ng babae. Pasensya na nga po pala kayo kanina kung kumilos ako nang di nagpapaalam sa inyo, Grandma. Nag-aalala lang po kasi ako na baka may mangyaring masama sa inyo dahil sa galit ni Miss Aurora, ani Gretchen, habang naglalakad sila palabas ng medical facility. Matapos siyang bilinan ni Miss Aurora ng maraming bagay tungkol sa pagbubuntis niya, pinatulog na muna ito bago sila lumisan. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa bagay na yan, Gretchen. Ang mahalaga, bumuti ng lagay ni Aurora nang makita ka niya. Kaswal na sagot ng matandang babae. Subalit di pa rin mapanatag ang kalooban niya. Paano po pag gumaling na si Miss Aurora at nalaman niyang nagsinungaling tayo sa kanya? Nag-aalala niyang tanong. Kanina hindi niya naisip ang tungkol sa bagay na yon. Una, nag-aalala siya kay Grandma Hermania lalo pat ilang linggo pa lang magmula nang sumailalim to sa surgery. Pangalawa, aminin man niya o hindi may pagkakaila. Nasasabik siya para sa kalinga ng isang ina. Sumagi na rin sa isipan ko ang tungkol sa bagay na yan. Pero wag kang mag-alala, Iha. Uunti-untiin na lang muna natin si Aurora. Ang importante gumaling siya at makalabas sa malungkot na ospital na to at makapamuhay ng maayos. Handa akong harapin ang galit niya basta't maging maayos lang siya. Malungkot siyang ngumiti at umabresyete sa braso ng matandang babae. Magkasama po nating haharapin ang galit ni Miss Aurora sa hinaharap. Hindi ko po kayo pababayaan, Grandma. Napangiti naman si Hermania sa kanyang narinig at marahang hinawakan ang kamay ni Gretchen habang nagpatuloy sila sa paglalakad. Talagang mapaglaro ang tadhana. Bakit di na lang naging si Helena si Gretchen? Sana'y siya na lang talaga si Helena. Pagdating nila sa parking lot, hinanap ni Gretchen si Jomar pero halos mapatalon siya sa gulat na makita si Uncle Warren at mukhang naghihintay sa kanila. Naging si Grandma Hermania nagulat sa pagdating ng lalaki. Warren, anong ginagawa mo dito? Tanong ng matandang babae. Agad namang naglakad si Warren papalapit sa dalawa. Tumawag sa akin ng mayordoma ng mansyon at ipinaalam na lumabas ka para bisitahin si Aurora. Kaya dumiretso din ako dito galing sa opisina para sunduin ka, lalo't gabi na. Napatango naman ang ginang. Salamat, pero di ka na sana nag-abala pa. Nandito naman si Gretchen. Napatingin sa kanya si Uncle Warren.
Muling sumagi sa isip niya ang naging huling tagpo nila. Halos pilitin na siya nitong lumuhod para humingi ng tawad kay Bianca. Thinking about it, nakaramdam siya ng pagkaasiwa. Magandang gabi po, formal niyang wika. Huminga ng malalim si Warren bago may kinuha sa bulsa nito. Ilang sandali pa tumambad sa kanyang isang green jade pin para sa buhok. This is one of our family heirlooms. Consider this as a token of apology sa nagawa ko noong nakaraan. Seryoso nitong turan. Agad na nagsalubong ang kilay ni Grandma Hermania sa narinig. Token of apology? Anong nangyari? Napatingin siya sa matandang babae at wala na sanang balak na sabihin pa dito ang buong detalye subalit naunahan na siya ni Uncle Warren magsalita. I was fooled by Bianca into believing that Gretchen is bullying her mom. Kaya sinabihan ko si Gretchen na humingi ng tawad kay Bianca but it turned out na nagsinungaling si Bianca sa mga sinabi niya sa akin para mapagsabihan ko si Gretchen. Anito bago binaling ang tingin sa kanya. Kaya humihingi ako ng tawad, Gretchen. Naging one-sided ako dahil matagal ko na nang kilala si Bianca at naniwala ko sa kanya. Please accept this pen as a token of my sincere apology. Kahit na naasiwa siya at di pa rin mawala-wala sa isipan niya ang nangyari nung nakaraan, wala siyang balak na palakin pa ang gulo. Huwag niyo na pong isipin ang tungkol sa bagay na yon, Uncle. Naiintindihan ko po kayo. Ginagawa niyo lang naman kung anong sa tingin niyo ang tama. Wala naman pong may gusto sa nangyari. Tila nakahinga naman ng maluwag si Warren. Kung ganoon, tanggapin mo tong regalo ko, Iha. Para sa'yo to. Dapat nung nakaraan ko pa to nabigay sa'yo dahil sigurado kung bagay to sa'yo. Ang kaso masyado ko naging abala kaya nalimutan ko. Tipid siyang umiti bago umiling. Hindi na po, Uncle. Ayos na po sa akin nagkausap tayo. Hindi ko po matatanggap ang bagay na yan. Magalang niyang tingge. Unang tingin pa lang alam niya, mamahalin ang naturang pin. Siguro galing yun sa basement kung saan nakalagay ang napakaraming kayamanan ng mga Okamori. Bakit sa tingin ko may tampo ka pa rin sa akin, Iha? Nalaki ang kanyang mga mata, mabilis na umiling. Nako, wala na po, Uncle. Gaya ng sabi ko, naiintindihan ko po kayo. Kung ganoon, tanggapin mong regalo ko. Pamimilit pa nito? Napasulyap na siya kay Grandma Hermania para humingi ng tulong pero tinangoan siya ng matandang babae. Tanda na nais itong tanggapin ang binibigay ni Uncle Warren. Kilala ko ang anak kong yan, Gretchen. May regalo talaga yan sa tuwing humihingi ng dispensa kaya tanggapin mo na. Anito bago binaling ang atensyon kay Warren. At ikaw naman, mangako ka sa akin na hindi na maulit pang nangyari sa pagitan ninyo. Mabait na tao si Gretchen, kailanman. Hindi niya magagawa ang mga bagay na binibintang ni Bianca sa kanya. Sunod-sunod ang naging pagtango ni Warren. Tatandaan ko yan, Mom. Hindi na talaga ako magkakamali ulit. Huminga ng malalim si Grandma Hermania. Bago tumango, akmang tatanggapin niya ang regalo ni Uncle Warren nang umiling ito at ang lalaki pa mismo ang naglagay nito sa kanyang buhok. Ang di alam ni Gretchen, kumuha na isang hibla ng buhok ni Gretchen si Warren at pasimple niyang tinago sa kanyang kamay. Akmang ibababa niya ang kanyang kamay nang bigla na lamang may malakas na pwersang humawak sa kanya. What are you doing? Ani ng isang malamig na boses. Nanlaki ang mga mata ni Warren at maya-maya lang napaigik ng mariin itong pinisil ang kanyang kamay na hawak nito. I was just... Ano bang ginagawa mo, Demetrio? Bitawan mo si Uncle Warren. Awat ni Gretchen at hinila ang kanyang kamay ng asawa nito kaya't nabitawan siya. Nais namang umangil, pinili niyang manahimik at palihim na hinilot ang nasaktan niyang kamay. Naniningkit ang mga mata ni Demetrio habang pinagmamasdan si Warren kaya pumagitna na si Grandma Hermania. Huminahon ka, Colin. Walang ginagawang masama si Warren. Humingi lang siya ng tawad dahil sa nangyari nung nakaraan. Ilang sandali pang nanatiling titig si Demetrio kay Warren bago huminga ng malalim. I'm sorry. I understand, Colin. After what happened, you have the right to act like that at naiintindihan kita, ani Uncle Warren sa mahinahong paraan. Ilang sandali pa silang nag-usap bago na unang magpaalam sina Uncle Warren at Grandma Hermania. Hinatid tanaw nila ang sasakyan bago siya umarap kay Demetrio. Di ko inaasahan na susunod ka pala dito. Maya-maya pa'y sabi ni Gretchen. Tipid namang napangiti si Demetrio bago nagsalita. Jomar called me at sinabing nandito ka kasama sa Grandma. Nasa kalagitnaan siya ng meeting na makatanggap siya ng tawag mula kay Jomar at nabanggit nito, palihim na nakasunod si Uncle Warren sa kanila kaya hindi niya na natapos pa ang meeting at agad na nagmaneho papunta sa kinaroroonan ng asawa niya. How was it?
Have you met Aurora Isolda already? Maya-maya pa'y usisan niya. Nagniningning ang mga mata ni Gretchen nang ngumiti dahil sa naging tanong niya. It was good. Nalungkot lang ako sa kalagayan niya pero mabait siya. Tsaka nagpakilala ko sa kanya na ako si Helena para matigil siya sa pagwawala. Pagtatapat nito at kinagat ang pang-ibabang labi. You what? Gulat niyang tanong. Sinadya niyang ang ilihim sa lahat ng pagkakakilanlan ni Gretchen sa pag-aalalang baka may mangyaring masama dito pero mukhang tadhanang gumagawa ng paraan para mapalapit ang dalawa. Galit ka ba? Malungkot niyang tanong. Mabilis siyang umiling at mahigpit na niyakap ang babae. Of course not. Nabigla lang ako but I'm not mad. Mahinahon niyang wika. Taliwas sa malakas na kabog ng puso niya. Tunay ngang sisingaw talaga kapag may usok at mukhang di niya maitatago ng tuluyan ang tunay na pagkatao ni Gretchen. Pinagmaneho ni Demetrio pa uwi sa apartment si Gretchen. Habang nasa biyahe sila, panay ang kwento nito tungkol sa nangyari dito sa buong araw. Mataman siyang nakikinig sa babae habang nasa daan ang kanyang mga mata. Are you really that happy upon meeting Aurora? Maya-maya pa tanong niya. Sunod-sunod na tumango si Gretchen. Ang gaan ang pakiramdam ko sa kanya. Siguro dahil di ko naranasan na kinilala kong nanay ng ganong klaseng atensyon. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Don't worry, I will help you find your real family. Agad na napalingon si Gretchen kay Demetrio. Talaga? Gagawin mo yon? Paninigurado pa niya. Demetrio had already done so much in his plate at ang dami na nitong ginawa para sa kanya. Of course, I will do anything that will make you happy, wife, and to keep you safe at the same time. Naisa nang idagdag ni Demetrio pero pinili niyang hindi yun isatinig. He's really planning to return Gretchen to her family but before that, he must clear her way nang sa ganon walang mangyaring masama dito at sa anak nila. Maraming salamat, Demetrio. Pero kung di talaga natin mahahanap ang mga magulang ko, ayos na rin sa akin. Nandyan ka naman at saka si na Grandma Marie at Grandpa Daichi. Pati na rin si Grandma Hermania, pati ng baby natin. Kayo ng pamilya ko. Masuy ang wika ni Gretchen. I'm glad to be your family, Gretchen. Puno ng emosyon na wika ni Demetrio. Bago sila umuwi sa apartment, dumaan muna sila sa restaurant at doon na naghapunan. Nang muli silang bumiyahe, napansin ni Demetrio na nakaidlip na si Gretchen kaya naman hindi niya na to ginising at kinarga na paakyat sa apartment nila. Kinabukasan, tinanghali na ng gising si Gretchen. Napabalikwas pa siya ng bangon at napatingin sa orasan. Nanlaki ang kanyang mga mata na makitang 9:00 na ng umaga. Agad siyang umalis sa ibabaw ng kanyang kama at tumakbo palabas para hanapin si Demetrio nang mapansin niya ang kaluskos sa kusina. Agad siyang nagtungo doon at nakita ang asawa niyang kasalukuyang nagluluto ng fried egg. May suot pa itong apron at nakapambahay lang. Nang maramdaman nito ang presensya niya, nag-angat ng tingin ang lalaki at ngumiti. You're awake, kaswan nitong wika. Lumapit siya sa lalaki at tiningnan kung anong ginagawa nito. Bakit di mo ako ginising? Late na ako sa trabaho ko, pagmamaktol niya. Nilapag ni Demetrio ang hawak nitong spatula bago kinurot ang kanyang ilong. No work for today. Nangunot ang kanyang noo at sinipat ng tingin ng lalaki. Kaya ba hindi ka pa nagbibihis? Tumango si Demetrio bago ay pinagpatuloy ang pagpiprito ng itlog. May mahalaga tayong gagawin ngayon kaya hindi tayo papasok. Kung ganoon, tatawag muna ako sa Apex. I already did at ang sabi nila ayos lang kung di ka papapasok. They're giving you as many day off as you want. Singit nito. Agad niyang pinaningkita ng mga mata ang lalaki. Did you use your name and connection again? Kaya ganon ang sagot ng Apex? Puno ng pagdududa niyang tanong. Mahina namang natawa si Demetrio. Of course not. Nagtanong sila kung sino ko. I just told them that I'm your husband. The one and only Master Colin at ganon nga ang naging sagot nila. Mas lalo siyang napasimangot sa naging sagot nito. See? You're using your name on them. You missed the part when they asked who I am, wife. Sinagot ko lang. Patay mali siya pa nitong sagot. Wala na siyang nagawa kundi ang palabog na naupo sa silya ng countertop. That's the same, Demetrio. No, it's not. Natatawa nitong sagot. Di na siya nagsalita pa at humalukip-kip na lang. Abala naman si Demetrio sa paghahanda ng pagkain nila. Sa ilang buwan nilang pagsasama, natuto na rin ang lalaki kung paano magprito and right now she could see fried egg and sausages in the table. Ilang saglit pa nilagay nito ang isang baso ng gatas malapit sa kanya. For you.
I know this ain't that healthy pero minsan lang naman. I just want to prepare you a breakfast. Huwag ka nang mainis sa akin, okay? Malumanay nitong wika. Isang irap ang naging tugon niya. Mahina namang natawa si Demetrio bago hinawakan ang kanyang kamay at marahang pinisil. Kaya hindi tayo papasok ngayon ay dahil may pupuntahan tayo. Agad nakakuha ng kanyang atensyon ang sinabi nito. Where are we going? To the Yamoto Mansion, Gretchen. Grandma Marie and Grandpa Daichi wants us to move in already and occupy the place that's prepared for us. Pupunta tayo sa mansyon? Gulat na tanong ni Gretchen. Nakangiti na bang tumango ang kanyang asawa dahilan para mas lalo siyang mapasimangot. Mabilis na palis ang ngiti sa labi nito, napalitan ng pag-aalalang ekspresyon. What's wrong? Ayaw mo bang lumipat tayo doon? Mabilis siyang umiling. Hindi yon yung kinaiinis ko. Dapat sinabi mo sa akin ng advance para nakapaghanda ako. Ano na lang ang dadalhin ko doon para sa lolo't lola ngayong hindi ka naman nagsabi kaagad? Muli, napangiti si Demetrio. Marahang hinawakan ang kanyang kamay na nasa ibabaw ng mesa bago dinala sa labi nito at pinatakan ng magaan na halik sa labi. Wala kang dadalhin mamaya kundi ang sarili mo. Nagustuhan ni Grandma Marie ang dinala mong pasalubong sa kanila noong nakaraan. Ngayong pupunta tayo sa mansion, Grandpa wanted to prepare something for you too. Kaya bilin niya na huwag ka nang mag-abala. Unti-unti nawala ang inis na nararamdaman niya dahilan para mapanguso siya. Ganun ba? Yup. So, stop worrying about it, okay? Huminga siya ng malalim bago tumango. Ilang sandali pa nagpatuloy na sila sa kanilang agahan. Matapos nilang kumain, siya na nagpresenta na magligpit ng pinagkainan nila bago siya naglinis ng katawan at nagbihis ng isang presentableng damit. Isang off-shoulder white dress na lampas hanggang tuhod ang napili niya. Pinaresa niya yon ng flat na sandals at tiniyaang nakalugay ang kanyang buhok. Manipis lang din ang makeup niya. At habang abala siya sa pag-aayos ng kanyang sarili, ay mataman namang nakamasid si Demetrio sa kanyang ginagawa. And he seemed very amused with what he saw. At imbes maasiwa, baliwala lang sa kanya ang pagtitig nito at kasywal ay pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Habang nasa biyahe sila, di mapigilan ni Gretchen ang kabahan. Kanina lang malakas ang confidence niya pero unti-unti din niyong nawawala. It will be her first time going to Demetrio's house kaya natural lang sigurong nararamdaman niya. At dahil malalim ang iniisip niya, hindi niya namalayan, huminto na pala ang sasakyan ni Demetrio. Napapitlag na lang siya nang maramdaman niya ang paghawak nito sa kanyang kamay. Are you nervous? Masuyo nitong tanong. Napanguso siya, marahang tumango. Medyo. Isang magaan ang ngiti ang sumilay sa labi ni Demetrio. Don't be. It's just Grandma and Grandpa. Pero marahang umiling si Demetrio. Nothing will change, Gretchen. Everything will be the same as it is. Sa sinabi nito na panatag ng bahagya ang kalooban ni Gretchen, inalalayan siya ng lalaki palabas ng sasakyan. Pagtapak niya sa labas, agad na napaawang ang kanyang mga labi. Sobrang laki at tayog ng villa na nasa harapan niya. Daig pa nitong napakalaking ancient castle na sa TV lang niya nakikita. May mga maze pa na nagagandahang bulaklak sa harapan ng bahay. Kung titingnan ng lugar, parang hindi yon totoo at isang ilusyon lang. Idagdag pa ang isang napakagandang fountain sa gitna ng bakuran. Pwede bang mag-wish dyan? Biro pa niya. Of course! Natatawa namang tugon ni Demetrio. Binaling niyang tingin sa parking lot ng villa kung saan nakahanay iba't ibang klase ng mga luxury cars. Daig pa nito ang dynamic luxury sa dami ng sasakyan na naroon. Grabe! Ang ganda ng bahay mo, Demetrio! Di niya mapigilang bigkas habang abala ang kanyang mga mata sa pagtingin-tingin sa paligid. Ilang sandali pa naramdaman niya ang pagpulupot ng matimulo nitong braso mula sa kanyang likuran. This is your home too. It's our home from now on. Parang may mainit na bagay ang maplo sa puso niya. Oo nga pala, mag-asawa na sila. Demetrio's home is her home too. Gretchen, iha! Agad nagliwanag ang kanyang mga mata na makita si Grandma Hermania sa bungad ng mansyon ni Demetrio. Binitawan siya ng kanyang asawa kaya nagmamadali siyang lumapit sa ginang. Magandang araw, Grandma. Magiliw na, bati niya dito. Magandang araw din sa'yo. Halika na, pasok ka na sa loob. Anito at agad siyang inakay. Nilingon pa niya sa Demetrio na nakasunod sa kanila. Tinanguan siya ng lalaki kaya't nagpatuloy na siya sa paglalakad. Agad siyang dinala ni Grandma Marie sa dining room kung saan nakahanda ang sangkaterbang pagkain sa hapag.
Alam ko magaling kang magluto, Gretchen, at walang kasing sarap ang mga inihahanda mo kaya't nais kong matikman mo rin ang luto ng mga chef namin dito sa mansyon. Sabihin mo sa akin ha kung pasado sa taste mo. Natatawa siyang tumango. In the next second, they were dining happily. Paray ang kwento ng dalawang matanda sa mga karanasan nila nung kabataan nila habang mataman namang nakikinig si Gretchen. Dito na kayo matulog mula ngayong gabi ha? Hinanda na ni Colin ang silid ninyong mag-asawa, sabi pa ni Grandma Marie. Napalingon siya sa kanyang asawa. Talaga? Yup, do you wanna see our room? Agaran nitong sagot at dahil curious siya, nagpaalam muna sila sa dalawang matanda. Masaya namang inihatid tanaw nila Marie ay Daichi ang mag-asawa. Ngayong nakita nilang nasa maayos na kalagayan ng apo nila, hindi na sila natatakot pang maiwan mag-isa si Colin sa hinaharap kapag wala na sila. Iba talaga ang pakiramdam kapag nasa mansyon na, di ba? Mula sa simpleng apartment, ngayon parang prinsesa na si Gretchen sa palasyo ng mga Yamoto. Pero aminin nyo, kinabahan din kayo kay Uncle Warren, no? Akala mo sincere na humihingi ng tawad, yun pala, may plano pang nalalaman sa hibla ng buhok. Style mo, Warren. Isang maling galaw mo lang, lagot ka talaga kay Master Colin. Pero sa kabila ng lahat ng tensyon, may isang mahalagang aral tayong nakuha sa araw na to. Ang tunay na pamilya ay hindi lang nasusukat sa dugo, kundi sa kung sinong handang tumayo sa tabi mo sa gitna ng bagyo. Minsan ang mga taong hindi natin inaasahan na magmamahal sa atin, gaya ni na Grandma Marie at Grandma Hermania, ang siyang nagbibigay ng kalingang hindi natin nakuha sa kinalakan nating tahanan. Ano sa tingin niyo mga ka-stories? Magtatagumpay kaya si Warren sa kanyang plano o mauunahan siya ng proteksyon ni Colin? At handa na ba si Gretchen sa buhay mansyon? I-comment nyo na ang inyong mga theories sa baba at syempre, huwag kalimutang i-click ang subscribe at pindutin ang notification bell. Siguradong mas pasabog ang susunod nating kaganapan. Muli, ito ang inyong narrator, Miss Sandra, at hanggang sa susunod na mainit na kwentuhan dito sa Summer. Ingat kayong lahat.